Hello mga kapango, tara at samahan niyo ako. Pupunta naman tayo ngayon sa Gimbal, Iloilo. It's me, Luna. Another day, another mini vlog. Bumiyay nga pala kami kapango alas 5 ng hapon galing sa Iloilo City papunta sa Gimbal. So nakamotor po kami dyan kaya nakahilmet po kaming dalawa. At doon nga pala kami matutulog kapango sa tita ko, sa kapatid ng mama ko. At dahil first time namin kapango bumiyay na nakamotor, kailangan natin ng ating bestie. About ating bestie. Syempre no, Google is the key. Dito kami dumaan kapango sa CPU Road. Madadaanan natin yung aming office kung saan ako nagtatrabaho. At saka madadaanan muna natin yung CPU School. Habang bumabiyay kami kapango, kachat ko yung tita ko, sabi niya umuulan daw dun sa Gimbal. So nagwo-worry ako kapango kasi naka-helmet lang kami. Paano kapag mabutan kami ng malakas na ulan, basta kami papunta dun. So sa Pabia nga pala kami dumaan kapango papunta dito sa Uton. Madadaanan natin yung Trapiche, Butong, Kabanbanan, tapos sa Tigbawan. Then dire-diretso lang po kami papuntang Gimbal. Alam niyo ba kapango ang Gimbal ay isa sa 4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Iloilo? Kilala ito bilang the town of the rising sun and suns. At hindi lang yan ha, sikat ito sa magagandang dalampasigan, taniman ng mangga at ang lumang simbahan ng Gimbal. Ayon sa kasaysayan at kultura, ang pangalang Gimbal kapango ay nagmula sa tambol na gimba na pinatutunog ng mga sinaunang residente para alertuhan ng bayan sa pagdating ng mga piratang Moro. At alam mo din ba kapango na paborito itong puntahan sa probinsya dahil sa malawak nitong baybayin na may cinematic beach at island resort. Hindi lang yan kapango dahil ang Gimbal kilala rin bilang cleanliness and greeniness sa Iloilo na kilala sa mabuting pamamahala at pangangalaga sa kalikasan. Sana lahat ng lugar ganito kalinis, no? Nakaka-amaze talaga kapango yung Gimbal. Tingnan nyo yung daan, ganito lahat makikita mo. Tapos madadaanan natin dito kapango yung Vanishing Mansion ng Gimbal. Alam nyo ba kapango ang kwento nito ng Vanishing Mansion dito sa Gimbal? Kung hindi mo pa alam kapango, makinig ka ha. Ang Vanishing Mansion ng Gimbal kapango ay isang tanyag na lokal na urban legend tungkol sa 100 taong gulang na acacia tree na nagiging marangyang mansyon tuwing hating gabi. Or kilala ito sa tawag na sometimes you see a tree, sometimes you see a mansion. Ayon sa alamat kapango, ang kwento ng taxi driver. Isang gabi, may sinakay na babaeng nakaputi or white lady ang isang driver mula sa Iloilo City. Ipinahatid siya sa lugar na ito kung saan pumasok ang taxi sa isang gate papunta sa isang magandang mansyon. Pagkababa daw ng pasahero kapango, lumingon ng driver sa kanyang rearview mirror at laking gulat niya dahil biglang naglaho ang mansyon at ang natira na lamang ay ang malaking puno. Dahil sa alamat na ito at sa edad ng puno, iningatan ito ng lokal ng pamahalaan at sa halip na putulin, inayos ang kalsada upang magbigay daan dito. Kung hindi pa ako nagtanong sa tita ko kapango, hindi ko pa malalaman yung kwento nito kaya nag-research ako at para maipaalam ko sa inyo ang kasaysayan dito sa Gimbal. Fast forward, andito na nga pala kami kapango sa may plaza na side. So magto-turn left lang kami papunta sa bahay ng aking tita at madadaanan natin yung simbahan ng Gimbal. And buti na lang talaga kapango pagdating namin dito, kakatapos lang ng malakas na ulan. Thank you Lord. Alam niyo ba kapango na ang Gimbal Church na opisyal na tinatawag na San Nicolas de Tolentino Parish Church ay isang makasaysayang simbahan sa Gimbal, Iloilo na itinayo noong 1774. 1774? No. Itinayo ito kapango noong 1774. Ayan na ha, mahirap kasi magtagalog kapango lalo na numbering. No. Isa ito sa pinakamatanda at pinakamagandang simbahan sa Pilipinas na matatagpuan dito sa Iloilo kapango. Kilala ito sa kakaibang dilaw na sandstone at 4 na palapag sa kampanaryo na nagsilbing bantayan laban sa mga pirata noon. Siya, fast forward, nakarating na nga pala kami kapango sa bahay na aking tita, tapos gumaya kami papunta sa kanilang merkado dahil bibili kami ng ulam. Tingnan nyo naman kapango kung gaano kalinis at kaganda ng kanilang paligid dito sa Gimbal. Nakaka-amaze lang dahil ni isang basura wala akong makita kapango. Alam mo yun, kung ganito lang sana lahat ng lugar na napaka-disiplinado ng mga tao, yung hindi tapon dito, tapon doon. Di sana maganda at ganito din kalinis kapango, no? Ito pala yung merkado nila kapango at samahan nyo ako, papasukin natin mamaya. Sa pagpasok natin kapango, hindi na tayo maliligaw dahil sa left side makikita natin yung fruits and vegetable section, tapos sa kabila naman is dry goods section. Diba, nakakamangha kapango dahil sa merkado nila naka-organize. Naglakad lang pala kami kapango pauwi. Do not only repay Candace, pass it on. Yeah! Fast forward, naglakad-lakad nga pala kami papunta kapango sa kanilang port. Yung sunset talaga kapango yung habol ko dito, buti na lang meron pa. Kasama ko nga pala si Dada kapango. Syempre, mag street food date kami. Syempre, alam niyo na kapango, pagka umagahan, 8 years anniversary na namin, kaya nandito kami sa Gimbal kapango at dito kami natulog sa aming tita dahil pupunta kami pagka umaga, pupunta kami sa Garin Farm. Abangan nyo sa next vlog kapango ha. So ito nga pala yung binili namin kapango at ito lang yung kakainin namin kasi mag
maghahapunan pa naman kami dyan. Aba, may pasubo-subo pa yan siya. Parang sweet kunwari. Nano, sweet naman talaga yan, kapango. Fast forward, pero mas sweet tong ihado ko. Hello, Maven! O siya, hanggang dito na lang muna yung video natin, kapango ha. Kung nagustuhan mo ito, paki-like, follow, and share. Bye! Mwah!